Smile! Nito Spanish! I had this dream that we jump in the car, we flip a coin or we follow the brightest star. We'll leave it all behind. So, nandito kami ngayon sa Mom Store. Meron na din sila ditong mga damit na pang Christmas. Ito. Ang cute. Kanya. Ang cute nitong buong store. Ang elegante tingnan. Thank you for bringing me here. Andito kami ngayon sa my baby shop dahil nagtitingin-tingin kami ng maisusot na damit ni Pachi sa binyag niya. Ang ganda nitong buong shop. Napaka aesthetic, colorful nung mga damit nila. Ang ganda ng materials. Si Ate Yana ay naglalaro. Uy. Sabi ng kuya na nag-assist sa amin, wala daw sila nung mga pambinyag na damit dito. So, check namin sa Center Point or sa Mother Care. So, palabas na kami. So, maliban sa mga damit, meron din sila dito mga strollers. And discounted din sila. May mga naka-sale ng 25% off. Yan. Tapos may extra 10% off pa. Punta tayo dun sa may Debenhams. Dito pala sa Debenhams, no? Kung naghahanap kayo ng mga Disney characters, nandito marami ditong binibentang Disney characters. Dito tayo sa my Mother Care. Pachi, 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 pachi. Gising ang baby. Gising ang baby. Pachi, pachi. Oh. Hello. Happy? Hello. Hi, Papa. Hanap tayo ng damit, ano? Hanap ng damit, ano? Bibinyagan ka na, ano? Hi. Yo! Assalamualaikum mga kabayan. Assalamualaikum. And sa lahat ng mga kababayan natin dyan na Bicolano, Maraynal daw po sa Indogabos. Andito kami ngayon sa may Algorer Center, dito sa may Alriga, Dubai. Kakagaling lang namin dun sa may Al-Mamsar Health Center. Kasi ngayon yung ika-second schedule ng vaccine ni Baby Pachi. So kung naalala nyo, last time na pumunta kami doon para sa kanyang vaccination and nagbayad kami nung time na yon ng 120 dirhams. So yung 120 dirhams na yon, katulad yung sabi ko before, mako-cover niya yung mga vaccines na kailangan na dapat ibigay sa bata hanggang 1 year old. And then yun, naging mabilis naman yung process ng vaccination niya. Meron siyang rashes
dito sa may malapit sa elbow niya. Sakto dahil may specialist sila na naka-duty ngayong araw. Wala din kaming binayaran doon sa pagpa-check up doon sa specialist. Tapos nakita natin na si Baby Pachi, umaba na siya, tumangkad, bumigat siya. Ay, nakatingin siya ngayon sa akin. 6.8 na si Baby Pachi. Tapos yun nga, katulad nun, libre yung naging check-up niya, wala kaming binayaran. Tapos after nung vaccination, ayun, dumiretso kami dito sa may Algorer Center. So yung video natin ngayon is an update para dun sa continuation nung mga episode videos na ginawa natin about sa birth certificate, pag-process nung kanyang attestation, tapos yung pag-process ng report of birth, and pag-process ng kanyang passport, plus yun nga yung pag-process ng visa. So yung topic natin ngayon is kung paano nga ba yung naging process namin ng visa ni Baby Pachi. Sa pag-process ng visa ng bata dito sa UAE, especially dito sa Dubai, meron tayong mga tinatawag na mga visa center. So una, pwede yun maging option nyo yung mga visa center para magpa-process kayo ng newborn visa. So, another option is pwede kayong mag-DIY. Merong mga guide kami nakita through online, lalo na sa Facebook page na Pinay Moms. So check nyo na lang yan, meron diyang mga DIY guide kung paano gawin ng DIY yung pag-process ng visa ng bata. And then yung third option, yung nakita kasi namin dun sa hospital na mismo. So nanganak si Mrs. sa International Modern Hospital. So doon kami nagpa-process ng kanyang birth certificate. And then nung time na yun, nag-offer din sila ng service which is yung newborn visa. So ayun, ang ginawa namin, pinili namin yung third option which is doon na lang din sa kanila magpa-process. Kasi ang hassle pa kasi kung pupunta kami sa visa center or magdi-DIY pa kami. So ang ginawa lang namin, nag-send kami ng mga details ng bata, especially yung birth certificate, yung passport ng bata. Tapos nag-send din kami ng mga Emirates ID namin, mag-asawa, tapos passport namin. And then nag-send ako ng it's either labor contract or yung salary certificate. Yun yung mga requirements na hiningi sa amin nung nagpa-process kami ng kanyang newborn visa. And then aside from that, so ang binayaran namin para sa pag-process ng kanyang newborn visa ay nasa 1,250 dirhams. So, lalagay ko na lang dito yung conversion kung magkano nga ba yung 1,250 dirhams into peso. Tapos after nun, naging mabilis naman yung process. Ang kagandahan nga dito, hindi na namin kinailangan na pumunta ng hospital para mag-submit ng mga requirements. So pinasend lang nila yung mga soft copy ng mga requirements na nabanggit ko in PDF file. Tapos after nun, siguro mga after 2 days, after nung pagbayad namin ng 1,250, nag-message sila ulit sa akin para doon sa authorization. Kasi dito sa UAE, meron kaming tinatawag na UAE Pass. Okay? So isang application siya, doon nakasync lahat ng mga government transactions mo. Yung nag-notify kasi yung UAE Pass na kailangan ko i-accept or i-authorize yung transaction na ginagawa. So after nung authorization ko na yun, doon sa UAE Pass, after a day, dumating naman yung notification na na-process na nila yung newborn visa ni baby under my sponsorship. So kinailangan lang na i-send yun sa amin through courier. So yun, nagbayad lang ako ng courier, siguro mga 25 dirhams yun. Within the day, na i-send naman din yung kanyang newborn visa. So ngayon, si baby, meron na siyang birth certificate, siyang report of birth, meron na siyang passport, and meron na siyang Emirates ID. So yun yung maganda. Kasi lahat ng kinailangan para maging legal yung pagstay niya dito sa Dubai ay nakuha namin before mag-end yung 120 days niya or yung 3 months, no? Kasi meron tayong certain period na 120 days na kailangan ma-process ng magulang yung kanyang visa or else magkakaroon ng fine. Yung fine, hindi ko sure kung per day yun or per month. Pero at least, yun nga, sa sitwasyon namin, nairaos naman namin ng maayos. Siyempre, kailangan lang din talaga sa atin mga parents, may budget natin nang maayos yung pera na meron tayo. Lalo na sa mga sitwasyon na katulad nito, no, na may mga kasama tayong bata dito.
So, meron silang mga visa na nire-renew. May mga ganun na instances na hindi natin inaasahan. Kailangan talaga meron tayong backup plan or meron tayong backup budget na nakalaan for any unexpected na expenses ay meron tayong mahuhugot. Kumbaga, sabi nga, kung meron kang sinuksok, meron kang mahuhugot. Yun. Kaya, yun, advice lang sa mga magulang, lalo na sa mga nagbabalak dyan na OFW na kunin din yung kanilang family or mag-start ng kanilang family lalo na sa abroad, lalo na dito sa UAE. Advice lang is talagang kailangan matutukan nyo yung budget nyo. Hindi madali yung pamumuhay dito, hindi lang naman dito sa UAE. So yung expenses natin from solo tayo na naandito sa abroad, yung expenses natin magiging doble yan, triple kapag ka nandito na yung family nyo, kapag ka nandito na yung anak nyo, kapag ka meron kang newborn, iba din yung magiging experience and expenses natin. So, kailangan talaga tayo bilang magulang, bilang responsibility natin yon sa mga bata, tayo yung kailangan na maghigpit ng sinturon, magtiis. Yan. Ang importante kasi dyan, maging comfortable yung mga bata, comfortable yung family natin.